Our topic for today is about from entrusted to rewarded. So sabay-sabay nating sabihin natin na malakas, entrusted today. Wala akong kausap. Ito lang ang kausap ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Entrusted today, rewarded forever. So itong word na ito ay napaka mabisa at makapangyarihan. At ang word na ito ay kinuha sa pinakamalalim pa na original Bible Greek word doon sa salitang iyan. Fast forward, doon sa una uli. Before ako mag-proceed, so allow me to explain in the help of the Holy Spirit about doon sa sinasabi natin in the whole context. In the whole context, narito at ipinaliwanag ng Bible kung ano yung context and background ng ating pag-uusapan. Ang gusto ko ay makinig at marami tayong matutunan. Kapag sinabing from entrusted today, rewarded forever, nakasalalay dito yung lahat ng mga bagay na pinakamahalaga na dapat ninyong malaman. Are we ready? Gusto ko yung malakas. Ready ba tayo? So dapat lagyan natin ng action. Amen! 1, 2, 3. Ayun, para matapos tayong lahat. Yung context na ating pag-uusapan, it's about the parable of the talent is part of the Jesus Olivet Discourse. Kapag sinabing Jesus Olivet Discourse, ito yung mga katuruan at sermon ng ating Panginoong Hesus doon sa Mount of Olives. Ito yung mga ginagawa at hinanda ng God para sa sermon na gagawin niya. Doon sa following verse, kung makikita ninyo, ang sermon is about His second coming. Ito yung number 1 na itinuro at binahagi doon sa chapter ng 25. At yung number 2, it is about of the importance of readiness. At yun yung pangalawa na itinakel ni Jesus Christ doon sa Mount of Olives. At yung pangatlo, ito yung ating pag-uusapan. It's about sa faithful stewardship while waiting for His return. And the last, the coming of judgment. Yan yung mga apat na dinaanan at itinuro ng ating Lord. Una, makikita ninyo sa parable of the virgin, of the 10 virgin, is emphasized to being prepared, means to be ready. Kapag sinabing prepared, so dapat palagi tayong ready. Sa pangalawa, yung parable of the talents in emphasize of faithful steward. At ito yung pag-uusapan natin at ididiin natin ang mabuti for today. At ang huli, judgment and the sheep and the goat to emphasize to living out the faith through obedience of God. Kaya unang-una ang ating pag-uusapan, meron tayong sasabihin na principle of the message of the CCMRM. Paki-post nga. Parang charts, no? Nung isinulat ito at naibinigay sa akin ng Holy Spirit ang word, unang-una, bakit may mga bagay na dapat nating maunawaan? Sinabi ko nga sa first na topic natin, tayo ay nabubuhay sa grace ng Lord. Agree ba kayo doon? Kaya kapag hindi natin maunawaan ang ibig sabihin ng buhay, hindi natin i-resolve yung mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng God. Number 1, sinabi doon, yung the word na the principle of the CCMRF, number 1 is about capacity. Sabihin mo sa iyong katabi, capacity. God gives according to our capacity. At ito yung word na ididiin natin for today. So ano ba ang ibig sabihin ng capacity? Forward. Sinabi doon sa word na yan, ang Diyos daw ang nakakaalam at nagbibigay kung ano ang iyong kakayahan. Kaya pala hindi ibinibigay ng Lord ang mga prayer natin na malalaki kasi hindi ka ba ready? Nakuha ninyo ang point. Pray ng pray kayo sa mga malalaking bagay. Bakit ayaw bigay ng Lord? Kasi nga, yung capacity ninyo ay hindi pa ninyo napagtatagumpayan. Nakuha natin. Yung word na capacity, ang definition nito doon sa original Bible in the Hebrew and the Greek word, tinawag siya na yung sinasabing word na about doon sa teksto, bigyan na ninyo ako ng konting time.
Nagluloko ang aking slide. So, maupo muna ang mga bisita natin at mga kapatid natin hanggang inaayos ko. Hallelujah. Huminga muna tayo ng malalim. Take a breath, inhale, and exhale. Parang walang huminga, namatay na ata lahat. Hallelujah. Praise God. Okay. Praise the Lord. So let me to discuss about the statement. Pag sinabing God gives according to our capacity, ito yung definition about doon sa Greek word, doon sa kinuha, doon sa original language ng Bible, and Hebrew and Greek. The word capacity in the Greek means dynamis. Sabihin natin sabay-sabay, dynamis. Hindi ito tinamis. Baka akala nyo ito isang pagkain. Ang ibig sabihin ng dynamis, which means it's God-given ability or strength at sinasabi niyang capability to carry the responsibilities to God's entrust. Ano ang ibig sabihin about doon sa Tagalog? Ang ibig sabihin ng capacity, ito raw ay sinasabi nating kakayahan ng bawat isa na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya alam ninyo ang kakayahan ninyo ng bawat isa. Amen. Kakayahan na magchismis, kakayahan ng malakas kumain, o iba-iba pa. Pag sinabing kakayahan o capacity, ito ay nagmumula sa binigay ng ating Diyos na buhay. It is the divine. It is divine word na tinatawag nating word na dynamis. Doon sa Proverbs chapter 22 verse 29, kung makikita ninyo yung word na yan, the Proverbs 22 verse 9, the scripture said, "Do you see a man skillful in his work? Question mark. He will stand before king." Ito yung lesson doon sa word. Makinig kayo, Charles. The lesson, yung word na yan, yung sinasabi about doon sa Proverbs 22 verse 9, God never compares believer. And He gives according to its person of capacity. In other words, different assignment do not mean to different value. Or yung sinasabing, faithfulness is more important than ability. Kung mapapansin nyo ang word, babasahin natin mamaya-maya, at ito yung mga bagay na dapat ninyong maunawaan. Dito sa Matthew 25 verse 14, i-declare at describe ng God yung meaning about the sinasabi natin, the master entrusts his property. A man is going on journey, call his servant, and entrust his property to them. And some of them he gives, yung sinasabing 5 talent, and some of them he gives 2 talent, and some of them he gives 1 talent. Kung mapapansin ninyo yung 3 words, yung 4 na words, iba-iba yung talent. At iba-iba yung sinasabing capacity. Alam ko, isa sa inyo nagtatanong ngayon kung bakit merong iba-iba bang pagbibigay. Meron bang paborito ang Lord? Maaari. Kasi binigay sa isa 5, at sa isa binigay ay 2, at sa isa ay binigay ang 1. Kung hindi natin maunawaan at makukuha yung interpretasyon ng Bible, lalabas doon na ang Lord ay merong tinitingnan. Totoo o hindi? Maaari o pwede? Pwede. Kasi yung isa ay binigay ay 5, at ang isa naman ay binigay ay 2, at ang isa naman ay binigay ang 1. Ito yung word at ito yung ibig sabihin at lesson. God does not give everyone the same assignment. So hindi porket binigyan niyo mas marami doon sa isa, at hindi porket binigay yung 2 doon sa isa, at hindi porket hindi isa, o yung isa ay binigay sa isa, ang Diyos ay hindi na fair sa lahat. Ibinibigay ng Lord according to our capacity. Kaya minsan bakit tatanong kayo sa Lord, Lord, bakit ang tagal-tagal na ibinibigay mo solusyon sa problema ko? Yung pala, hindi ka pa pala nakakapas doon sa assignment mo. Yung assignment nung number 1, na sinasabi na ibinigay sa iyo hanggang ngayon na hindi ka pa nakaka-graduate doon. Kapag sinabing capacity, meron pa akong calling. Saglit lang, nasa charge po ako. Nanay ko. Praise God. Kapag sinabing capacity,
Unang-una, makikita natin at malalarawan natin about doon sa iyong kapasidad kung gaano mo pinamamahalaan kung ano ang meron ka. Kaya unang-una nung ginawa ko yung sermon, it's about the sermon, ako unang-unang tinamaan. Kasi I pray so many years, bakit hindi pa rin ibinibigay ng Lord yung gusto kong amount of big amount sa pamilya namin? Isa lang ang sinabi ng Holy Spirit. Kasi anak, ito lang yung kaya mong pamahalaan. Yung word ng 100. Bumalik uli ako doon sa presence of God at nag-kneel down at sinabi ko, kaya pala Lord, kaya pala Holy Spirit, hindi ko makuha-kuha yung mga malalaking bagay kasi hindi pa pala ako ready. Kaya sinabi doon sa word ng Greek about dito, ang tawag nila doon ay klenos. Kapag sinabing klenos, it is about doon sinasabi na prepared o be ready. Yun sinasabi about doon sa word. Kaya in the end, kapag hindi mo na pamahalaan kung ano ang meron ka, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa susunod na malaking bagay. Kaya dapat unang-unang mo munang gawin, pamahalaan mo muna kung ano ang meron kang maliit bago ka maghangad ng malaking bagay. Amen ba tayo doon? Lesson number 2, it is about calling. Ang statement about the calling, God has entrusted you with a purpose. Kapag sinabing God has entrusted you with a purpose, so ibig sabihin, ang pagninegosyo rin ay isang calling din na tinatawag. Kaya maraming mga naghahangad ng magnegosyo, at the end, ang labas ay failed kasi nga hindi niya calling. So doon sa pagbibusiness ay matatawag din natin na ito ay pagtawag din ng Diyos sa bawat isa. Actually, itong context na ito ay napakahalaga na dapat nating maunawaan about doon sa sinasabi nating historical background. So allow me to share muna before tayo mag-proceed ang lahat. Itong word na ito, the parables follows the parable of the 10 virgins. Kanina sinabi ko ulit, inuulit ko kayo ulit. At in-emphasize nito yung pagiging ready at preparedness natin. At to comes to the judgment, at yung pangalawa, yung sinasabi doon sa emphasizing faithful and obedience. Then doon sa pangalawang historical background, let me to share to you yung pinaka-core ng word. Listen, church. A talent was not an ability. That is the word ng background na yan. It was a very large amount of money entrusted by a master to his servant. So, ibig sabihin pala, ang historical background pala nito, ang pagtuturo pala ng Lord nito, it's about business. At itong business na ito ay pinagkatiwala ng isang taong mayaman at iwan ang kanyang lahat ng ari-arian. At sa pag-iwan ng kanyang ari-arian, doon ipagsusulit ng mga servant at alipin sa pagbabalik ng may-ari ng pinagkatiwalaan. Yung talent na sinasabi about sa Biblia ay tumutukoy, it's about dun sa sinasabi natin na yung the word of talent is also referred to God-given abilities because of, ano sinabi doon? Doon sa parable na ibinigay na yan. Kaya kapag sinabing business, so dapat malaman natin kung ano yung word na kung ano ang ibinigay sa ating ng Lord. Kaya proceed tayo doon sa number 2 before tayo doon sa number 3. Ang number 2, the God's message, the scripture said doon sa loob ng sinasabi doon sa lesson 2, it's about the message of calling. Kapag sinabing God is trusted you with a purpose, so ibig sabihin, may layunin ng Lord, kaya kung bakit ka meron na meron ka. Ano ba ang meron ka ngayon? Pastor Hill, may boyfriend po ako. It is God's given. Pastor Hill, meron po akong bagong sasakyan. Pastor Hill, meron po akong house and lot, kararating lang. Grabe, saan ba galing yung house and lot na yun? Pastor Hill, na-promote po ako sa work. Yung promotion, nakuha ko po. Kaya sinabi ng God, it is God's given. Kapag na-receive mo yung mga word na yan, so sabi ng God, God has entrusted you with a purpose.
Kaya huwag mong i-degrade yung sarili mo kahit na maliit na meron ka. Kapag sinabing blessing is blessing, either man yan o maliit o malaki, it is a blessing coming from above. Amen ba tayo doon? Kaya kung anong blessing na meron ka, so yun yung capacity na ibinigay ng God para sa iyo. At yung capacity na binigay ng Lord sa iyo, it is about your calling. Para saan? Para sa isang purpose at layunin ng God para pamahalaan yung mga bagay na yan. Naunawaan natin. In the Greek word, sinabi doon sa salita na klesis. Yung klesis in divine message ay ganito. Sinabi ay a divine invitation in God's purpose. Tingnan ninyo. So maraming mga tao ngayon na tumatanggi sa blessing. Kapag sinabi, alam mo, ikaw ay pinagpala. Sabi mo, wala naman. Alam niyo ang may katotohanan sa lahat, yung spiritual message. At kung nga pangalawa lang yung sinasabing physical. Totoo na tayo ay blessed 100% spirituality. Sagot ng amen. Amen. Tatatlo kaming blessed. So kapag sinabing blessed, ibig sabihin dapat excited ka magsabi ng amen. Amen. So we are totally blessed 100% spiritual. Amen. Amen. Kaya whether you like it or not, sabihin naman ng katabi mo na ikaw ay hindi blessed, blessed ka pa rin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung kanyang kamay, sabihin mo, kahit anong gawin mo, blessed na blessed pa rin ako. Maganda pa rin ako. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Kapag sinabing divine invitation and purpose for every believers, so ito yung mga plano na at nag-i-start na ang Lord para gumanda ang buhay mo. Sino ang gustong gumanda ang buhay? Taas ang mga kamay. Sinong gusto ng maraming pera? Taas ang kamay. Somebody shout, ako yun! Hallelujah. Pagka-pera, talagang tuwan-tuwa. Gising na gising. Pati yung kaluluwang natutulog, gising. Naalala ko tuloy yung kwento sa mga mananampalataya sa sobrang sipag. Tulog na yung mga demonyo, gising ka pa rin. Gising ni demonyo, tulog ka pa rin. Hallelujah. Kapag kausapang blessing, so dapat palagi tayong prepared and ready. Amen. Kaya gusto ko palagi buhay na buhay yung interaction natin. In Ephesians chapter 4, verse 1, so allow me to read, the scripture said, walk worthy of calling with which you have been called. Hallelujah. So marami sa atin na ayaw nang lumakad at ayaw nang magpatuloy. You know what? Kasi maraming mga circumstances at trials sa kabila't kabila na kanilang ninaranasan at dinadaanan. At sa kabila noon, naroroon yung sinasabing pagtigil at yung sinasabi na walang pagtitiwala. I know na nasa plus pa rin tayo ngayon. Kapag dumadaan tayo sa mga trials and circumstances, normal lang na meron kang maramdaman na emotion sa buhay natin. But hindi yun natatapos. Dahil ang Diyos, hindi yun ang plano sa atin. Amen ba tayo doon? Naniniwala ka ba? Kapag sinabing purpose of God, ang lahat ay provided. Amen! Kaya saan ka pa? Ang sarap maging born again. Alam ba ninyo yun? Nung tumanggap ka sa Lord, lahat binuksan. Yung mga nakalak na pintuan, inunlock ng God. Yung lahat ng mga biyaya, binuksan ng Lord nang dahil sa atin. Kaya nga, sinabi doon sa word in the book of Matthew, napanood ko yung The Chosen, sinabi ng ating God the Son, hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi. Until now, you will not ask. Hindi pa kayo kumakatok. At sinabi ng alagad about doon, ang humihingi ay sinasagot o hindi sinasagot. At ang kumakatok ay binubuksan o hindi binubuksan. Binubuksan. Kapag sinabing calling, it is about purpose
na ibinigay ng God. Naalala niyo ang ating Bible study? Kaya hindi ko isinishare yung mga bagay na mga healing or something else. The important message of God is about the purpose. Alam niyo ang strategy and the big strategy in our life is not a money o sinasabing mga bagay na meron na makapahamakan. Ang the big strategy in our life is the life without purpose. Kapag walang purpose ang buhay mo, napakalaking tragedy noon. Kapag walang purpose ang buhay mo, hindi mo alam kung saan ka mag-i-start o mag-uumpisa. Kasi nga, hindi mo alam yung sinasabing word na calling. Kapag sinabing calling, yun yung purpose ng God sa'yo, kaya dapat mong paniwalaan. Kaya kapag sinabing ikaw ay blessed na blessed, so dapat praise God ka pa rin. Never na lumabas sa bibig mo yung mga negative things o negative thoughts sa isip mo. Because you are blessed. You know what? Kasi may purpose ang God sa atin. At lahat tayo ay tinawag sa kanyang layunin. Amen ba tayo doon? Amen. Sagot ng malakas na amen sa mga merong purpose of God. Amen. Hallelujah. Ayan. Yan ang gusto ko. Buhay na buhay tayong lahat. Here's the lesson about sa calling na yan. In every believer has a calling. At yan yung ating pinag-aralan for today. Your calling is a God purpose for your life. Do not compare your assignment. At huwag mong hanapin yung mga bagay na sa iba yung meron sila. Kasi iba yung kanilang assignment at iba rin ang yung assignment. Nangyayari sa buhay ng mga tao, yung paghahanap, minsan nangyari din to sa akin, na nung ako'y nagda-drive na daladala ko yung aking Lamborghini, tumabi sa akin yung sinasabing safari. Ay, safari. Ano tawag doon? Ferrari ba? Safari. so ngayon, I asked about doon sa tao na yon. Sabi ko, I'm the son and the child of God. Pero hindi na-drive ko, Lamborghini lang. A Nissan Sunny. But itong ang believer nito, nagda-drive siya ng Mercedes-Benz. Ano yung pagkakaiba namin dalawa? Hallelujah. Di ba nangyayari din sa inyo minsan yun? Nagtatanong din kayo? Tama? Buti pa ito, ba't ito palaging blessed? Parehas naman kaming mananampalataya, pero ako hindi blessed. Buti pa ito, merong boyfriend ng pogi. Sana all. Hallelujah. Buti pa ito, ang ganda ng work. But ako, I'm still here pa rin sa work ko. Buti pa sila ang taas ng sahod. He received a big salary. But for me, sway-sway, bas mo lang, bas. Sway-sway. At doon ko na-realize about doon sa word ng calling. This lesson ay nagpa-clear sa akin about doon sa ating mga kung ano ang meron ka. Kapag ikaw pala ay meron na binigay ng God, so dapat magpasalamat ka ng mabuti. Lalo sa mga mag-aasawa. Pasalamatan mo dahil meron kang asawang ganyan. Bakit parang nag-react mo sa likod? Kahit ganyan yan, dapat mong mahalin. Amen. Tingnan mo na yung katabi mo at sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo, sabay-sabay, yung dalawa. Sabihin mo, alam mo kapatid, kahit ganyan ka, mahal na mahal pa rin kita. Amen. It's about calling. Na ang calling at purpose ng God ay mahalin ang bawat isa. Amen ba tayo doon? At kasama yon sa sinasabi nating purpose of God sa buhay natin. Lesson number 3. Yung word na sinasabing maturity. God is growing you to reflect Christ. Kapag sinabing maturity, in the Greek word, ganito yung word ng maturity. Telesios ang ibig sabihin ng maturity.
Which means, ang ibig sabihin ay spiritual matured. Kapag sinabing spiritual matured, ito ay nakasalalay sa ating mga pamumuhay. It's about our character. Parang ganito lang yun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa at example. Kapag ang bata at baby, so ang pinapakain ng magulang doon ay solid food ba o yung gatas lang? Gatas lang na merong sabaw. Wala yung anak ko. Kung narinig yung sabaw, magugutom na naman na yan. Kapag sinabing maturity, so dapat ang ipinapasok at kinakain ay mga solid food. At yung solid food na yun yung mga matitigas na mga salita ng God na makakatulong sa ating mga pananampalataya. At ang yung lesson about dyan ay sinasabing, God's develop our character before promotion. Ito yung number 1. So, kanina kung narinig nyo kanina about doon sa word na promotion, hindi pwede na ikaw ay ma-promote agad kapag ang character mo ay hindi maganda. So, ibig sabihin sa ating trabaho, let example in our work. So, naghahangad ka na you pray 1,000 years na. Oh, grabe, 1,000 years. Na hindi pa rin sinasagot ng God. Baka mamaya, mayroon ka palang problema. Ang problema mo pala is about your character. Kapag pumapasok ka ng opisina, hindi ka nag-good morning. At pagpasok mo sa opisina, nakasimangot at salubong ando yung kilay. At palagi nila nakikita ka ng mga ka-workers mo na ikaw ay palaging masungit. Kaya tuloy na pupuna ka ng kasama mo sa trabaho, tinan mo yung tao na yun, pagpasok, laging galit. Paano mo mahahangad yung promotion kung hindi pa natin inaayos mismo ang ating characteristic? Kapag sinabing characteristic, it's about the general word, not only for the family na ipinapakita mo sa buhay natin. Hindi, kundi ito rin ay sa mga labas sa ating mga pamumuhay. Kapag walang maturity at walang pag-ayos sa ating mga karakteristik, hindi mo kailan matatanggap yung promotion na sinasabi ng God. Kaya kanina, sinasabi ko kanina, dinescribe ko, it's about doon sa historical background at doon sa context para maunawaan ninyo yung message. Kasi nakapaloob dito yung word na yan sa mga pagpapala ng Lord. At ito rin ay kadugtong at ito rin ay binanggit doon sa last Friday, doon sa sermon ni Pastor Mel. It's about the giving. At ito yung kasunod na word about doon sa sinasabing summarize ng word about sa entrusted from today, rewarded forever. Kaya itong 4 na bagay na ito ay napakahalaga na dapat nating malaman. Kaya yung maturity na sinasabi na Aba, ito ay pinakamahalaga sa lahat, lalo kapag ikaw ay leader. Kapag sinabing matured, so ibig sabihin ng matured, doon sa circular word, parang ganito lang yon, normal na tao. Parang totoo, no? Ano yung kabaligtaran ng normal na tao na hindi matured? Sagot, panamalakas, sabay-sabay. Abnormal. Tingnan mo yung katabi mo. Abnormal ba o normal? Siyempre, normal. Hallelujah. Kaya iniisa-isa ng God yung about sa ating characteristic. Kaya dinedevelop niya palagi ang ating mga pag-uugali. Kapag sinabing values, so dapat alam mo yung values na word. At dapat alam mo yung sinasabing humble yourself. Yung word na yan. Kahit i-promote ka ni Aba, kung ikaw naman ay pinakamagandang trabaho sa balat ng lupa at pinakamataas na salary, so dapat naroroon pa rin yung sinasabing humble. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, ibabagsak ka ng Lord. At yun na yung mga bagay na sinabi ni Aba na dapat mangyari at maunawaan nating lahat. Maturity is proven through obedience. Kapag sinabing obedience, dito kadalasan lahat maraming bumabagsak sa pagsunod. Alam lang ninyo yung word na obedience, pero hindi nyo alam yung root word na obedience is about maturity.
Kapag pinag-usapan niyo yung maturity, naroroon yung pagsunod na sinasabi na pinangako mo sa Diyos. Kaya kung pala tayo ay gagawa ng kasulatan sa husgado, at kapag hindi mo itinupad ang inyong sinumpahan, ikaw ay makukulong. But ito yung pinakamabigat sa lahat. Sino yung nakabasa in the book of Acts dito? Naalala niyo yung mag-asawa na si Ananias? Yung dalawang mag-asawa. Nang dahil sa pagsisinungaling, namatay yung dalawang mag-asawa. Grabe pala ang sistensya that before. Ang huwis at ang husgado, ang huhusga ay ang banal na Espiritu Santo. Kapag ikaw ay nagsinungaling, ang kapalit noon ay dedo. Kung kayang i-apply natin ngayong araw ulit sa ating henerasyon, lahat siguro tayo ay dedo na. Right? Kapag ikaw ay nagsisinungaling, ay hindi mo ginagawa ang iyong sinasabing sinumpaan sa Diyos, it is about yung sinasabing abnormal ka sa harapan ng God. Kaya hindi mo makuha-kuha yung mga gusto mo kasi hanggang ngayon hindi mo pa binabago ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo muli, kapatid, parang ikaw ang pinag-uusapan today. Hallelujah. Growth prepares believers for the greater kingdom responsibility. Hallelujah. Yung paglago ay ipiniprepare ng God sa malawakan sa kanyang paghahari dito sa sanlibutan ito. Kaya yung calling na sinasabi ni Aba ay dapat mong tuparin at sundin yung mga bagay na yan. Amen. Tingnan natin about doon sa word before tayo magpunta doon sa other word. Sinabi doon sa supporting verse of Hebrew, chapter 5, verse 14, about sa maturity. Sinabi dito, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to do distinguish good from evil. So, yun yung mga bagay na ating ngayon na diniscuss. Ito yung lesson about dyan. Maturity is not the automatic. It is developed. Kaya hindi pwede na yung word na maturity ay agad-agad din yung mararanasan. So ito ay pinagtatrabahuhan. At ito ay dapat nating pagtrabahuhan. Kaya minsan, nararanasan ng iba, yung it's about lang sa pag-iisip at sa pag-decision. I will give you the example about doon sa right decision and wrong decision. In spiritual, yung sinasabi, God's will and permissive will. Yung sinasabing right decision, it is about doon yung sinasabing maturity pala yun. Na ikaw ay nakakapag-isip palagi ng tama. Yung sinasabi naman na immature, ito yung sinasabi doon sa word na yung word na permissive will. Na palagi na ikaw ay nag-iisip at the end, ikaw ay palaging failed. Kaya napakahalaga yung pagdidesisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Yung pagpili sa lahat ng bagay. Kaya kapag ikaw ay pumili ng mga pangangasawa mo, bakit ba palagi tayo nahupunta sa pag-aasawa? Sino ba rito yung mga may asawa na taas ang kamay? O it is yung iba parang ayaw magtaas. Hanggang ngayon feeling single pa rin, ano? Hallelujah. It is built through obedience and experience. Grabe. It's proven its faithfulness to not ability. At yung last, sinabi doon, God entrusts more to those who are mature. Grabe. May qualification pala. Kapag pala ikaw ay hindi matured, kahit na magluhod-luhod ka dyan at magtumbling-tumbling ka, ipakita mo na lahat ng talent mo, hindi mo pa rin marireceive yung mga blessing na nararapat sa iyo. Bakit? Kasi nga, bagsak ka doon sa word na sinasabing maturity. Kaya pala minsan, hindi talaga ibinibigay ng God yung mga pagpapala para sa iyo. Baka may kulang lang
Hindi naman pwede sinabi na hindi mo na makukuha. Baka merong kang nalampasan dito sa word na yan. Kaya sinabi doon sa sermon, doon sa sinabi ng God, maturity is becoming spiritually developed, stable, and faithful in what God has entrusted to you so that He can trust you with more. Walang nakakuha. So, tagalogin natin. Sinabi doon sa word, yung maturity daw ay it is about spirituality sa buhay natin. Ito ay nakakoneksyon sa spiritual na pamumuhay natin. Kapag sinabing nakakoneksyon, naroon yung sinasabing pang-araw-araw na dinidevelop ng Lord yung ating mga karakter. At naroon sa pang-araw-araw na ang buhay natin ay nagiging stable na dati na hindi stable, punong-punong problema. But from now, nagkakaroon ka ngayon ng peace sa harapan ng God kasi nagkakaroon ng matured ang iyong karakter. Amen. Naranasan ba ninyo before na paggising mo sa umaga, so wala ka kagad na kapahingahan? Bakit? Kasi ang baho ng paa ng katabi mo. Araw at gabi na wala kang kapayapaan? Joke lang. Yung sinasabi about dito, yung wala ka pang relasyon sa Lord, na punong-puno ka palagi ng mga problema at punong-puno ka ng palagi ng mga suliranin sa buhay. At hindi mo alam kung saan ka pupunta. At nung ikaw ay nakakilala sa God, dinevelop ng Lord ang iyong characteristic at nagkaroon ng matured ang iyong pamumuhay at ngayon palagi ka na ngayong nakangiti. Ngitian mo nga ang iyong katabi mo. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Hallelujah. Parang pigil yung pagsabi. Parang hindi believe. Hallelujah. Kung naging stable na ang buhay natin sa harapan ng God, prepare na ba ang lahat sa mga malalaking bagay? Sagot ng amen o hindi amen? Amen! Kung prepare ka na sa lahat ng bagay, ibibigay na ng Lord yung inaantay mong pinakamalaki na matagal mo nang pinapanalangin. Amen! Woo! Hallelujah! Kaya sabi ko sa kapatid ko, Brad, tapos ka na dyan sa capacity. Hindi ko alam kung naunawaan niya. Kasi yung capacity na yun, taon na ang binilang. Graduate ka na dyan. Hindi porkat na merong problema na mawawala. Tandaan natin, kapag merong nagsara, merong magbubukas. Hallelujah! Huwag mong pahinayangan yung capacity na nadaanan mo na maliit para doon sa ibibigay ng Lord na pinakamalalaking bagay sa buhay natin. I know, napakahirap doon sa sinasabi natin sa pagharap sa mga problema. But kapatid, trust to the Lord. Doon sa kabila ng wall na kinakatakutan mo, naroroon pala yung mga pagpapalang nakalaan para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Kaya sinabi ng word, God has entrusted to you so that He can trust you with more. Tingnan ninyo, grabe ang word. Hindi sinabi about doon sa little, it is about more. Pag sinabing more, a general word na kung ano-anong mga pagpapala at kung ano-anong mga pintuan na bubuksan ng Lord para sa ating lahat. Do you remember of the book of Malachi chapter 3 verse 10? Sinabi ay ganito, subukin mo anak yung mga bagay na yan and I will open the floodgates of heaven. Tingnan niyo yung word of floods. Yung flood na sinasabi with S. Hindi iisa lang bintana. At higit sa lahat, bakit hindi nila ginamit yung word na door? Bakit binanggit yung sinasabing durungawang langit? Ibig sabihin, kapag ang Lord ang nag-bless, sobra-sobra, umaapaw, at walang pagkalagyan. Amen. Pati yung iba nakatingin sa taas. Nag-aantay siguro ng pagbagsak ng pagpapala. Hallelujah. Amen. Nakuha natin. Sinabi doon sa supporting verse and lesson for today, yung courage at principle, sinabi ay ganito, Philippians 3:14, makinig kayong lahat. Sinabi, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito yung sinabi ni Apostle Paul about doon sa kanyang ministry.
So, siya ay nagpapatuloy palagi. Kahit na mayroong problema, kahit na mayroong mga circumstances, wala ito para sa kanya. You know what? Kasi kasama ng God si Apostol Paul at kasama ninyo ang Diyos sa lahat ng laban natin sa buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Sumagot ka naman, mag-move on ka naman din. Lahat ba tayo nakapag-move on na? Baka mamaya meron pang bangungot pa. Double check. So dapat move on. Sinabi doon sa courage and principle, makinig lahat, growing in maturity requires courage. Tingnan niyo yung word. Ang una-una palang mabibinipusyahan doon sa sinasabing growing ay ikaw pala mismo. Hindi muna ang ibang tao. Kasi doon sa word na sinasabi dyan, growing in maturity requires courage. Ibig sabihin, ikaw yung unang-unang matidevelop at magkakaroon ng kalakasan na ibinibigay ang Diyos. Paano ka magkakaroon ng kalakasan sa iba kung ikaw mismo ay hindi pa blessed? Parang ganoon lang yon. Mas masarap ang nagsishare kapag naranasan mo ang mga blessing. It is powerful. Pero kapag sinishare mo, ay hindi mo naman na-experience, so para namang batong tumatalbog lang yon. At ang lahat nagkakabukol. Kaya sinabi doon sa word na yan, to face challenge, to learn from failures, and keep going even when it's difficult. Sa bawat failures pala, marami ka palang matututunan. Tama? Every failures to our life, merong mga lesson ka na dapat matutunan. At yung lesson na yan, yan mismo ang nagpapatatag sa buhay ng bawat isa. Kaya sa amin, naalala niyo yung sinabi ko that before, kapag may problema, tuwan-tuwa na kami. Para naman sira ulo yun. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may problema, sinabi ng word, ang Bible, ang scripture ang nagsabi. Sinabi dito, kapag pala ikaw ay dumadaan sa difficulties, so ito pala ay isang testing and sign na pagpapalain ka ni Aba. Kaya kapag malaki ang problema mo, malaking pagpapala pala ang nakaprepare na nakalaan sa iyo. Pastor, 3 taon na. Nasaan ay sinasabi mo? Hallelujah. Alam ba ninyo, hindi nyo alam na ang God ay kumikilos nang hindi nyo alam? Ang God kumikilos sa ating lahat na unti-unti niyang ipiniprepare at binibigay yung mga bagay na gusto natin. Kaya huwag kang huminto na maniwala at huwag kang huminto na manalangin sa Lord. Dahil at the end, kapag napagtagumpayan mo yung trials and difficulties sa buhay natin, darating ang reward na para sa iyo. I remember the pastor what he said to me before. Ang mga biyaya daw sa atin ay individual. The blessings coming from God is individual na marireceive ng bawat isa. Ang problema, doon sa heavenly place, sa realm ng heavenly place, may mga demonyo na humahadlang. Kaya minsan, nadidelay ang pagpapala because sa word na sinasabing disobedience. Kapag nag-declare dito sa lupa ng spiritual ng disobedience, nagkakaroon ng rights and authority doon sa heavenly places. Kaya naalala niyo yung sinasabi ko that before, na sinasabi ko na ingatan yung ating mga bibig at ingatan yung ating mga pananalita. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagsalita ng wala, mangyayari talaga na ikaw ay mawawala. At kapag ikaw ay nag-isip ng mga bagay, ng mga negative thoughts, so wala kang maaasahan ng mga biyaya. Kasi unang-una mo agad ang dineclare yung sinasabi about doon sa declaration dito sa lupa. Kaya yung mga demonyo doon sa heavenly places, nagkakaroon ng rights and authority to hold yung blessing na nasa iyo.
But ito lang yung word na napakaganda. Tingin kayo, church. Ang para sa iyong biyaya ay para sa iyo talaga. Tumagal man yan ng taon, darating at darating pa rin yan in the right time sa kalooban ni Aba. Alam niyo kung bakit? Kasi prepared na kayo at ready na kayo sa malaking pagpapala. Biruin ninyo, 20 taon. Dinaig pa yun. Dinaig pa yung mga Israelita. Grabe. 20 years before dumating ang pagpapala. Wow! Sana all. Makakaantay ba ako sa 20 years? Yes. So, ibig sabihin, ang tagal pa talaga ng mga development na mangyayari sa buhay ng bawat isa. Next. Ito yung last, but hindi pa ako din magtatapos. Kukunin natin na yung time at para makuha natin yung ating pag-uusapan. Kung hindi naman, meron tayong continuation and the next Friday. God has entrusted you with a purpose. Kapag sinabing God entrusted you, it is all about responsibility. Kaya sabihin natin sabay-sabay, responsibility. Responsibility. Kapag sinabing responsibility, dito na marami na natatakot, especially ang mga leader at ang mga pastor. Alam niyo ang hirap yung word na responsibility kapag hindi ninyo alam kung anong ibig sabihin nito. So allow me to share to you about sa statement na binigay ng ating God. God has entrusted you with accountability. Ang definition noon ay sinasabing about sa responsibility is faithfully managing in everything God has entrusted to us. And the scripture said in 2 Corinthians 5:10, ganito yung sinasabi, makinig chart, we must all appear before your judgment seat of Christ. Kapag sinabing responsibility, ano man yung mga maliliit o whether yung sinasabing good or bad na ginagawa natin, at the end, haharap tayo doon sa harapan ng God. At ipagsusulit natin ang lahat ng mga ginawa natin. Ito naman ay masama o ito naman ay mabuti. Kaya nakapaloob dito yung responsibility, dito pa lang sa lupa, pinapractice ka na ng God para magkaroon ka sinasabi na ikaw ay mag-respond sa lahat ng binibigay ng Lord. Pero kapag ikaw ay hindi natuto dito sa lupa, pagdating mo sa pagharap doon sa God, wala kang sasabihin. Para ka lang yung sinasabi doon sa about sa another na binigyan ng talent. At sinabi ay ganito, Lord, alam ko na ikaw ay masungit. At alam ko rin na ikaw ay mahigpit. Kaya ang ginawa ko, natakot ako at ibinaon ko ito sa lupa. At pagdating mo, buo pa rin na binigay ko sa iyo ang isa na ipinagkatiwala mo sa akin. Kaya sasabihin ng Aba at sasabihin ng Lord sa iyo, lumayas ka, masamang alipin. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. At yung nasa kanya ay kukunin pa at ibibigay sa meron pa. Kaya may mga bagay na ito na dapat nating maunawaan kasi pagka hindi natin nagawa yung pag-respond sa mga ministry at sa mga calling natin, never na ikaw ay pagkatiwalaan ng Lord. Kasi hindi mo magawa yung ministry na meron ka. That is not only about sa church. Ang ministry ay isa rin dun sa sinasabi natin kung ano ang meron na binigay sa iyo ang Diyos. About sa family. Dapat ang family, dapat ginagawa mo yung nararapat sa pamilya mo. Dapat kapag ikaw ay sumisweldo, binabahagian mo rin ang iyong magulang sa iyong mga kinikita. It is about respect sa ating mga magulang. At tumutulong ka doon sa iyong mga kapatid. Kaya kapag kayo'y mag-aasawa, ayun na naman, mag-aasawa na naman. So dapat naunawaan ng asawa mo yung kalagayan ng pamilya mo. Kung binahal ka ng asawa mo, dapat kasama package deal na mahalin din niya yung pamilya mo. Amen. Sa mga mag-asawa. Amen. Parang ayaw na ninyo mag-asawa. Pastor, ang sarap pala na walang asawa kasi may mga responsibility pala. Natakot na. Hallelujah. Ito yung lesson about sa responsibility. Makinig, church. Sinabi doon sa word ng scripture,
Everything belongs to God, yung lahat ng meron tayo. Naniniwala ba kayo doon? You agree everything what you have, it is belong to God? Amen. Kaya yung lahat ng meron ka, ay ito ay nanggaling sa Diyos. Kaya wala kang dapat ipagmalaki sa isa't isa. Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, yugyugin mo ng malakas. Sabihin mo ay ganito, lahat ng nasa iyo ay galing sa Diyos. All that you have. Talagang alaw kong alisin sa mag-asawa. Naalala ko na naman sa mag-asawa. At sinabi ay ganito ang motto, ang pag-aari ng lalaki ay pag-aari ng babae. Tumahimik ang mga lalaki. At ang pag-aari ng babae ay pag-aari nino? Wala na pala tayong kawala, mga brother. Oh, napakagrabe talaga. Ang hirap pala ng responsibility na yan. Hallelujah. Kapag sinabing everything belongs to God, lahat, maliit o malaki, whether you like it or not, so dapat ito ay isurrender mo sa Kanya and to bring back the glory to our God. Amen? Every gift will one day be evaluated. Kaya sinabi, lahat ng ibinigay sa atin ng God, one day, haharap tayo sa Lord para ito ay ating ipagsulit sa Kanya. At tatanungin, pagharap mo kay Aba, Matthew, ano ang ginawa mo sa lupa? Sasagot si Matthew, Aba, naglingkod po ako sa iyo. Ate Bergie, ano ang ginawa mo sa lupa? Nagpakain po ako ng maraming maralita. Well done. Pastora Helen, ano ang ginawa mo sa lupa? Parang panagos, Pastora. Nag-share po ako ng salita ng Lord. Pastor Eugene, ano ang ginawa mo sa lupa? Ginawa ko po lahat na pinapagawa ninyo. At sasagot ang ating Lord, well done. Well done. Pumasok ka rito sa aking kaharian at magsalo tayo. Amen. Palampakan natin ang God. Kung everything, lahat pala ay belong sa God, at yung lahat ng gift ay ipagsusulit pa natin sa Lord ito, so kakonect nito yung sinasabing word na faithfulness is in our responsibility. Kung meron ka dapat na ibinigay sa iyo ang God, kung ito ay gift or talent, so dapat faithful ka kung paano mo ito pamahalaan at bigyan ng halaga sa harapan ng God. Kaya kapag ka ikaw ay hindi faithful sa gift na meron ka, ano ang gagawin? Kukunin ng Lord yun. Imagine lang ninyo, walang-wala ka na, isang-isa na lang ang natitira sa iyo. Kung hindi mo pa mapamalahaan ng mabuti yung mga bagay na yan, sinabi ng Bible, kukunin ito at ibibigay sa iba. So ano ang magiging feeling at emotion na mararanasan natin? Di ba masakit? Pero kung ipamamahalaan mo ng mabuti yung gift na meron ka at kung ano ibinigay ng God sa iyo, at madidevelop yung mga bagay na yan, ito ay pagmumulan ng maraming pagpapala. Naniniwala ba kayo doon? Kaya ang pray dapat natin, hindi pagpalain mo ako, Lord. Pagpalain mo kaming lahat, Lord. Yun pala ang dapat nating sabihin. Kasi kapag palagi ang sarili mo, ang sinasabi mo lang pagpalain, never ang God na ikaw ay bless sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung ibig sabihin about ito sa ina-emphasize niya? Kapag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit at sa malaking bagay, so dapat maging responsive tayo sa lahat ng mga bagay na yan. At darating ang araw na ang lahat ng iyan ay ipagsusulit natin sa harapan ng Lord. Lastly, at ito na yung aking conclusion, the reward of faithfulness. Pag sinabing reward of faithfulness, meron tatlong bagay na dapat ninyong malaman. But allow me to read again about dun sa last verse and chapter ng message. In Matthew chapter 25, verse 21, the scripture said, His master said to him, well done, and the good and faithful servant. Wow, you have been faithful over a little, I will set you
over much. At the end, sinabi doon sa word, enter into the joy of your master. Number 1, ito yung reward about sa iyong faithfulness. Yung sinasabing commendation. Sinabi doon, the first reward of faithfulness is commendation before the master gave greater responsibility. He first expressed his approval. Kaya yung mga bagay na ibinigay ng God sa atin, ang unang-unang na mapapupurihan at magkakaroon ng glory ay ang ating unang-una yung ating Diyos na buhay, hindi yung ating sarili. At yung pangalawa, yung sinasabi, kapag ikaw ay nakapasa dito sa number 1, na sinasabi, ikaw ay naging faithful dito sa word na ito, papasok ang word na yung second reward, yung about those sinasabing promotion. Kapag sinabing promotion, ito yung about dito sa lesson, it will make you ruler over many things. Kaya ginamit yung ruler, ibig sabihin, hindi ito basta-basta. Kasi ikaw ay napagkatiwalaan na doon sa mga maliliit na bagay. Kaya kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pamamahalaan mo yung mga malalaking bagay. Ang sarap kaya mamahala ng mga malalaking bagay. But, kapag pinamahalaan mo ang mga malalaking bagay, huwag niyong kalilimutan na ang responsibility rin ninyo ay malaki din. Hindi naman pwede na wala kayong responsibility. Kapag lumalaki ang mga biyaya, tatandaan natin palagi, lumalaki rin yung responsibilidad. Parang ganito lang, papapabawin natin. Kapag lumalaki ang pamilya, ano susunod? Lumalaki rin ang gastos. Kaya yung responsibility ay dapat ay naroroon doon sa word na yan. Kaya mangyayari ang promotion kapag ikaw ay naging faithful sa pinagkatiwala ng Lord sa atin. Ito yung sikreto. Kaya tandaan mo palagi, kung ikaw ay matagal nang nananalangin at nag-aantay ng mga biyaya, so dapat ang isipin mo yung word na yan. Baka mamaya hindi ka pa pala ready sa mga pagpapala at hindi mo pala kaya pang pamahalaan kung ano ang meron ka. Kaya walang dumarating na promotion. Kasi hindi ka pa pala pwedeng ibigay sa iyo na ipamahala sa iyo yung mga bagay na mga malalaki. So, Pastor, ano yung gagawin ko dapat about dyan? Kung kayo ay nandun sa stage ng mga bagay na nandun pa lang na humaharap sa mga responsibilidad, I challenge to everyone na kayo ay maging mabuting steward. Kasi kapag hindi kayo magiging steward sa kung ano ang meron ka, hanggang doon ka na lang. Hindi mo pwedeng matanggap yung promotion na sinasabi about dyan. So marami sa atin ang mga nagtatrabaho dito, lahat tayo ay nagtatrabaho, right? So, ang ating future and we expect ang ating mga company na tayo ay makaranas ng promotion. Kaya ano ang ginagawa natin? So, double work, hard work, ang ginagawa natin para ma-promote. Kasi meron kang layunin para ma-promote sa iyong trabaho. Pero kapag ka ikaw ay naghahangad lang at hindi mo pinagbubuti ang iyong responsibilidad, hindi ka pwede ma-promote na sinasabing promotion. You will not receive the promotion kapag ikaw ay tamad or lazy sa trabaho. Ayun na, meron na. Praise God. Salamat po. Mamaya po, may $10 ka sa akin doon. Hallelujah. Kapag ka ikaw ay napamahalaan sa maliit, asahan mo na ikaw ay be blessed ng Lord. Yun yung kasunod noon. Kaya yung promotion ay palaging naka-abang yan sa buhay natin. Parang nakikita ko yung ulap sa inyong mga uluhan. Parang walang promotion na na-receive in this month. That is a good topic pala. Kaya pala ibinigay ito ng Lord sa atin kasi parang ako nando sa spaceship. Parang ako naging alien. Praise God. Oh, lumakas naman. Hallelujah.
lumabas din ang totoong boses. Kaya kapag ikaw ay nakagraduate sa number 2, so mapupromote ka whether you like it or not. At ang kasunod noon yung sinasabing reward ng dahil sa iyong katapatan na ibinigay ng Lord sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo muli, sabihin mo, kapatid, gusto mo bang ma-promote? Tuwing Webes, magpunta ka sa church, tulungan mo kaming maglinis. Praise God. Hallelujah. Totoo yung sinasabi ko. Kapag nakita ng Diyos na ang puso ninyo ay nandoon sa kaharian ng God, ang Lord automatic yung kamay niya magkukumpas. Pagpalain niyo po ang mga batang ito. Dahil alam ng God yung puso ng bawat isa. Alam niyo, ito yung challenge lang na mabibigay ko sa ating lahat. Kapag kayo nandun ka sa mga bagay na pag-aantay, huwag kang susuko. Kapag naroon ka sa mga bagay na pag-aantay, huwag kang magkakaroon ng doubt sa kapangyarihan ni Aba. Kapag naroon ka sa pag-aantay, huwag mo maiisip na ikaw ay tumalikod at huminto. You know what? Kasi hindi nyo alam, sa kabila ng mga bagay na pagtitiis ninyo, ang Diyos pala ay nakinig at kumikilos at binibigay na pala yung mga dapat na nasa inyo. Amen. Kaya sa mga nag-aantay hanggang ngayon, I challenge to everyone na huwag kayong mag-stop. Magpatuloy tayong lahat. At the end, kapag nakita ng Lord na ikaw ay prepared and ready sa lahat ng mga bagay na yan, yung promotion na inaasam-asam mo ay mangyayari sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Kaya lang, dapat din mag-ready ka rin sa mga another responsibility na ibibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Number 3, kapag naranasan mo yung dalawa ng ito at nagkaroon ka ng kapayapaan, ito na yung pinaka-the best reward na sinabi ng God. It's about fellowship. Sinabi na ng Lord dito, enter into the joy of your master. The greatest reward is fellowship more than praise or promotion. Alam ba ninyo na napakahalaga yung pakikipag-ugnayan sa harapan ng God? Ang pera at ang lahat ng mga bagay, trabaho, work, finances, business, everything, nice car, lahat ng iyan ay walang halaga sa harapan ng God. Ang importante sa harapan ng God, yung mabuting relasyon at mabuting pag-uugnayan sa harapan ng God. Ilang beses na kayong manalangin sa isang araw? Pastor, every lang sa food pag ako na-assign. Nahihiya pa nga. Alam ba ninyo yung prayer, it is about fellowship. It is communicating by God. Ito yung komunikasyon natin sa God. It is the number 1 list. At ilang beses kayo na nagbabasa ng salita ng Lord? Every minute ba? Every hours? One time in the life? Sa loob ng isang taon? Ilang beses? At ilang beses kayo na nag-worship na pinupuri ninyo ang Lord sa Espiritu at sa katotohanan. So dapat madalas, kasi walang mangyayaring fellowship na coming from Abba kapag hindi mo magagawa yung mga bagay na yan. Ang gusto mo lang tumayo dito, umawit, pero wala ka namang ginagawa sa harapan ng God. Ang gusto mo lang mag-sermon, o ang gusto mo lang magpakitang gilas. Pero at the end, ang laman pala ng puso mo ay masama. Paano ibibigay ng God yung mga bagay na gusto mo ngayon na matagal mong pinapanalangin kung hindi ka sumusunod sa mga bagay na pinapagawa ng God? Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo yung buhay ng tao. Sa araw-araw, in our daily life and daily living sa sanlibutan ito, napapansin ba ninyo paikot-ikot na lang yung mga ginagawa ninyo? Routine na lang, matutulog, magtatrabaho, then mag-iisip ng mga problema, matutulog, magtatrabaho.
Na immune na yung sarili mo hanggang ikaw ay nagkasakit. Nangyayari o hindi nangyayari? Huwag kayong ma-open. Kasi ito yung word na makakatulong sa atin. Kasi kapag walang purpose ang buhay mo, kahit anong gawin mong mga bagay na ginagawa mo na hindi kalooban ng God, hindi pa rin makukuha yung mga bagay na ibibigay ng Diyos sa iyo. Napaka-importante sa isang mananampalataya yung sinasabing fellowship. Kasi kapag merong fellowship, merong sinasabing relationship na nabubuo sa harapan ng Lord between you and God. Ito yung summarize ng ating pinag-usapan kanina. It's about the sinasabing everything begins with God's trust. So, ibig sabihin sa summarize, nag-i-start ang Lord doon sa mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. Hindi mahalaga sa God yung kung ano ang dami na meron ka at kung ano ang yung mga bagay na meron ka. Ang mahalaga sa God, kung ano yung pagtitiwala na ikaw ay pagkatiwalaan ng Lord kung ano ang binigay sa iyo. Number 2, sinasabi, faithfulness is greater than success. So ito yung word na hindi alam ng lahat. Kaya maraming hindi nagka-success sa buhay kasi hindi faithful, especially sa mga relationship. Yun lang. Nag-cheat ang iba. Yun lang. Yes. Totoo, hindi. Sumasagot ka rin. Abnormal o normal? Ayaw sumagot na yan, no? Number 3, every steward will give an account. Tatandaan natin, lahat na binigay ng Lord sa atin, maliit o malaki, merong pagsusulit yun. Tandaan ninyo. Kapag ka hindi naging mabuti kayong katiwala, kukunin ng Lord yun sa inyo, believe me. Not from now, kapag ito ay consistent na ginagawa ninyo, someday, papaluin ka ni Abba. Huwag na ninyong antayin yung pagpalo. Ang hirap paluin. Kapag pinalo ka, magumukmuk ka, saka mo ngayon maiisip na meron palang Lord, andyan ka pala, heal me. Yung mga ganung bagay. Number 4, growth requires faithful action. Ito yung mga mahalaga, ito yung mga nangyayari na pangit sa mga tao at sa mga mananampalataya. Naghahanap ng blessing, pero hindi naman pinamuhay yung growth. Gusto yung papapala, pero ayaw yung pagtrabahuhan. Lord, gusto ko ng magandang trabaho. Paano ka bibigyan ng Lord ng magandang trabaho kung hindi ka naghahanap? Kung nandyan ka lang doon sa room mo, Lord, in Jesus' name. Baka may miracle. Sumagot tuloy yung butiki. Sinabi. Paano magkakaroon ng growth yung mga requires na binibigay ng God sa atin kung walang action? Remember in the book of James chapter 1 verse 5, sinabi, faith without work is death. Patukan mo yung katabi mo. Sabihin mo, gumising ka na. Hallelujah. Pray ng house and lot ay hindi naman pinaghihirapan. Gusto yung magandang sasakyan, ay ayaw niya mag-ibon. Parang ganito lang lesson. Nung ako yung nagkasasakyan, ito yung inipisa ng God. May matututunan kayo. Kami mag-asawa ay nag-pray na magkaroon ng sasakyan. Before, 15 years back ago. 15 years back. 18, ilang taon yung sakyan natin, Chris? 8 or 9? 9 years back ago, nag-pray na kami na mag-asawa na magkaroon ng sasakyan. At ang unang-una na binigay na vision sa akin ng Holy Spirit ay about doon sa mag-aral ka munang mag-drive. Tama naman. Ngayon, kapag ikaw ay nag-aral na mag-drive, ang pangalawang i-desire mo, yung magkaroon ka ng susi. Pwede kang bumili ng susi dahil sa mga kisa. Pang-practice lang. So, ibig sabihin, dinideclare mo yung faith hanggat hindi ka pa nag-uumpisa. At yung pangatlo, nung ako ay natutong mag-drive, nagkaroon ako ng ano? Hindi ka magkakalisensya kapag ka ikaw hindi nakapasa. Kaya dapat mayroong kasamang effort. So, dapat galingan mo sa pag-drive sa pag-test.
Sino rito yung nag-aral ng driving lesson sa Bahrain? Dito. Sa 2, 3, 4 o 5. So ilang beses kayong bumagsak? Wow! Sana all. Brother John, ilang beses? 3. Brother John, 2. Claire, nag-aaral ka ng pag-drive, right? O 1. So, praise God. So, ang iyong lingkod, walang bagsak. So, twice or 1 or 2, so, merong mga lesson na natutunan. Tama, mali? Pero yung requirements doon sa sinasabi doon sa number 4, growth requires faithful action. Ito ay ginawa natin na merong paggawa at action. Hindi makukuha ang bagay na pinapanalangin mo lang kung wala kang action. Nakuha natin. Kaya huwag mong ibase ang iyong gift about sa binigyan ng isang talento na itinago dahil natakot, nag-doubt kasi hindi niya kayang palaguin at hindi naniwala. At dumating ang magsusulit at ibinigay pa rin ang isa na pinagkatiwala. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Itapo niyan. At nangangalit ang ngipin. Ibig sabihin, parurusahan. Parurusahan ng Diyos yung mga bagay na yon. Number 5, live today with eternity and view. Napakagrabe niya. So mamuhay tayo palagi na merong mataas na pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Alam niyo ang sanlibutan, punong-puno ng kasinungalingan at kapahamakan. Naniniwala ba kayo doon? Sa paglabas ninyo, meron na mag-aantay sa inyo ng mga riders and tandem. Delikado na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nakabag ka lang ng maganda o hold upin ka na. Marami sa mga Pilipino na nagsusuot ng mga UK at mga second hand. Delikado pala yun. Kapag nakita ng rider ng tandem, naka-guess, ng mga Chanel. Pero pala mga ukay at mga class A na hold up. Pinatay. Grabe. Tinitingnan ng sanlibutan yung mga bagay na yan. Ibig sabihin na ang sanlibutan ay hindi pala talaga noon pa safe at hindi talaga maasahan natin na mayroong kasiguraduhan na sinasabi nating yung safe na pamumuhay. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, so dapat mamuhay tayo na mayroong mantas na malaking pananampalataya sa God na ang God ay kikilos at gagawa whether you like it or not sa anumang mga paraan na gusto ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Kaya magugulat ka na lang, may mga unexpected blessing na hindi mo pinipray. Unexpected blessing means ginagamit niya yung mga bagay na tao na pagdadaluyan ng pagpapala para sa'yo. Biruin mo, hindi ka naman certified, hindi ka naman graduate, pero may ginamit si Aba para ikaw ay i-bless, dalhin ka sa mataas na antas. That is the blessing. Tama? Ito yung part ng calling about to sa sinasabing capacity mo dahil graduate ka na sa capacity. Dumating yung calling mo at binigay ng God dahil napagkatiwalaan ka sa maliit ng bagay. Dati na ikaw ay secretary, now ikaw ngayon ay HR. Ilang status ang nalampasan? Ano ba ang pagkatapos ng secretary? Sa mga offices na nagkatrabaho dito. After na secretary, ano yung job description susunod doon sa office? Documented controller. Sila yung mga nagbibigay ng number sa loto. Pagkatapos ng document controller, ano yung susunod? Admin or HR. So, ibinremote ka ng Lord sa mababang posisyon dahil pinagkatiwalaan ka ng God. Nung ngayon na nandun ka sa mataas na posisyon, nakalimutan mo yung pinangako mo. Tandaan natin, promotion is comes sa sinasabing responsibility. Kaya kapag nakita ng God yung bagay na mga iyan, dadaling ka uli ng Lord doon sa dati mong kalagayan. Naniniwala ba kayo doon? Marami akong kilala sa mga ganyan. Na dati before talaga mga millionaire, billionaire. At talagang merong maantas na pamumuhay.
Nung binagsak ng Lord, lagpak. Nag-umpisa ulit doon sa una. Kasi nga nakalimutan niya yung word na sinasabi about ito sa sinasabing empowered today, rewarded forever. Na hindi siya napagkatiwalaan sa malaking bagay. Alam niyo, ang salita ng God ay mabisang gamot yan sa ating lahat. It's a double sword, but merong healing at blessing at the end. Naniniwala ba kayo doon? At yung sinabi doon sa word na everything began with God's trust, God entrusts before He expects. At yung pangalawa, sinasabi, God rewards faithfulness, not to comparison. Ang God fair sa lahat ng bagay. Hindi porket marami sila, ay hindi na fair ang God. Ang Lord nakatingin sa mga ibinigay sa atin, kung paano mo ito i-manage, at kung paano mo ito bigyan ng kahalagahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Every steward will give an account. One day, we will answer to the Master. At sa the end of the day, haharap tayo sa God. Either na gumawa ka ng masama o mabuti, kung ito ay napaayos mo, ipagsusulit mo yan sa Lord. At yung number 4, about sa kingdom growth demands diligence. Kapag sinabing diligent, talagang sinasamahan yan ng effort. At sinasamahan yan talaga ng matinding pagkatrabaho. Kaya ang blessing, hindi pwedeng maging magic. Hello? Blessing ay hinahaluan ng effort and action. Kaya nung ako'y nagkaroon ng sasakyan, hinaluan ko ng action and effort. Kasi ito yung gusto kong mangyari. Kaya yung mga iba, nami-misinterpret ang Bible, ginagamit is about, di ako nag-object at hindi ako nagsasabi na hindi maganda ang faith. Maganda ang faith kapag mayroong with works and action. Yung faith, natural na yan. Faith is natural. Alam niyo kung bakit? Kasi yung faith ay belong sa ating God at nagmumula ito sa Diyos. Pero yung action at sinasabing growth and effort, ito ay nagmumula sa sarili natin. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, hindi mo makukuha ang ine-expect mo. Totoo o hindi? Si Pastor, tinitira ako. Kanina pa. Number 5, be ready for the master return. Here's the courage word. The parable of the talent teaches us that God entrusts every believer with a purpose. And our responsibility is to remain faithful until Christ's return, knowing that eternal rewards await those who faithfully steward what He has given. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. God is with you pa rin. Kahit ganyan ka pa rin, ang Lord still faithful pa rin. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Tumayo tayo lahat. At dito